Bigay po natin ang pinakamalakas na palakpak na karapat dapat para sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang iyong pangalan ng iyong mga anak. Dakilain ka, wala kang katulad, O Panginoon. Hallelujah!
sa Diyos na karapat na buhay ko'y iaalay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Tuwan ang puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Lahat ng papuri sa'yo lang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lang, ang buhay
sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ikaw, Diyos, Hari ng mga hari, sambahin ang Ikaw ang buhay, ang pag-ibig, ilaw sa kadiliman, ang pag-asa, kagaling ng pusong nasugatan. O Diyos, dakila ka. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo lang. O Diyos, dakila ka. Ikaw ang buhay, ang pag-ibig, ilaw sa kadiliman, ang pag-asa, kagaling ng pusong nasugatan. O Diyos, dakila ka. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo lamang. O Diyos, dakila ka. O
Buong mundo'y magpupuri, ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Buong mundo'y magpupuri, ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Magpupuri, ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Aming Diyos, habang buhay, lahat ng papuri sa'yo'y ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo. Dakila ka. O Diyos, dakila ka. O Diyos, dakila ka. O Diyos, dakila Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibinigay. Aming Diyos, habang buhay, lahat ng papuri sa'yo. Aming Diyos, habang buhay, lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo lamang. O Diyos, dakila ka. O Diyos, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, wala kang katulad, Panginoon. Pag-ibig mo hindi nagbabago. Ang kapangyarihan ay walang katulad. Kaya, O Diyos, purihin ka ng iyong mga anak. Sambahin ka. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. Bigay po natin ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa ating nag-iisang buhay at dakilang Diyos. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayong maupo. As we continue our worship this morning, let's continue to remain doon po sa atmosphere ng pagsamba. And as we continue po doon sa susunod na bahagi ng ating gawain, let me just read to you Thank you, brother. Kung meron po kayong mga Bible, I want you to open your Bible sa Matthew chapter 24. Now, I just wanted to quickly read these verses from
verse 3, at sa mga sumusunod po na talata. And I just wanted to share this sa inyo po ngayong umagang ito sapagkat sa mga nangyayari po sa ating panahon ngayon, sa ating gobyerno, sa ating bansa, even sa labas po ng ating bansa, lalo tigit yung mga sunod-sunod na lindol na nangyayari. Alam niyo po, nakasulat po sa Bible yung mga kaganapang ito. Kaya napakahalaga po na tayo ay handa. Napakahalaga po na ito po ay nalalaman natin. Nang sa ganun po ay hindi tayo magkakaroon ng, siguro yung sabihin natin pang matagalan na pagkatakot. Hindi siguro normal sa atin yung kakabahan ka, matatakot ka. Pero kapag nalalaman po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, you will experience peace. Sa kabila po ng mga ganitong mga kaganapan. So let me read to you mga kapatid. Hayaan niyo pong basahin ko yung sinasabi po sa salita ng Diyos sa Mateo, chapter 24. Sabi po sa verse 3, Noong si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi niyo? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So, yung picture po, yung context po nito ay sinabi ng Panginoon sa kanila yung mga signs, ng muling pagbabalik ng Panginoon at tinatanong ng kanya mga disciple, kailan ba ito magaganap? Kailan ba ito magaganap? At sumagot si Jesus, sabi po dito, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila'y Kristo at marami silang maliligaw. Nagaganap po ba ito ngayon? Marami bang nagpapanggap na sila'y Kristo? Obserbahan po natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Sabi po sa verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita kayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So napakalinaw po ng sinasabi ng salita ng Diyos na yung mga nangyayari ngayon ay talagang mangyayari. Pero ang sabi dito, bagamat hindi pa ito ang katapusan ng mundo. And sabi po sa 7, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Hindi ko po alam kung gaano kahirap at gaano kasakit ang mga anak, pero nung nanganganak po ang aking asawa ay nakikita ko naman sa kanyang itsura kung paano yung kanyang paghihirap. So ito daw po yung ating mararanasan, mga kapatid. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasamaan ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ito po yung napakahalagang bahagi. Sabi po sa 14, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung magaganap na ito, darating na ang katapusan. So yun pala. Pag daw po na ipangaral na sa lahat ng dako ng mundong ito, ang mabuting balita, ito daw po ang magiging panimula ng katapusan. Ibig sabihin dito magaganap ang katapusan. Darating na ang katapusan. Mga kapatid, ba't ko po ito binasa? Katulad din po na ibinabahagi kanina sa atin ni Sister Ann during our time of prayer. Kumbaga, maaring tayo ay nakakaranas ng pangamba. Yung iba sa atin, nagkakaroon ng anxiety, na-stress tayo dun sa mga napapanood natin na paglindol.
Pero katulad po ng panalangin na encouragement sa atin kanina ni Sister Ann, gaano po sa atin kadami. Yung sa halip na matakot tayo doon sa paglindol, yung nagkakaroon tayo ng burden sa ating mga puso. Nako, paano kaya ang aking mga magulang? Paano kaya ang aking mga kapatid, ang mga tito, tita, ang aking mga kaibigan na alam kong hindi pa nakakakilala, hindi pa nagkakaroon ng tamang relasyon sa ating Diyos. No? Alam niyo mga kapatid, kung yung mga kaganapang itong nangyayari sa ating paligid will cause you anxiety, I pray na kung meron mang anxiety or pangamba na idulot sa inyo yung mga bagay na ito, sana ang idulot nito, no? Ay yung pagkakaroon natin ng pag-aalala dun sa kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay na alam natin hindi pa nagkakaroon ng tamang pagkakilala sa ating Diyos, no? And this is the reason why we are doing this breaking of bread, mga kapatid, no? Gaya po ng paulit-ulit natin sinasabi, ito po ay yung pag-alaala natin doon sa natapos sa gawa ng ating Panginoong Jesucristo, which is the gospel. At yun din po yung binasa natin sa huling bahagi nung Matthew chapter 24, verse 14. Sabi doon, ipangangaral sa buong mundo ang mabuting balita. At ito po yung dapat nating ipangaral, mga kapatid, doon sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na makilala ang Diyos. Nakakatakot po, sa totoo lang, no? Pero mas nakakatakot kung wala tayong katiyakan kung saan ba tayo mapupunta after ng buhay natin ito. Kagabi mga kapatid, when we were watching yung eyewitness, no? About doon sa lindol, doon sa nangyari sa Cebu. No? Mayroong isang padre de pamilya na talagang di mapatid ang kanyang pagluha, no? Sapagkat yung anak niya natutulog lamang doon sa kanilang bahay. No, binagsakan ng pader. 17 years old. Natapos doon ang kanyang buhay. Mga kapatid, sa ganun lamang kabilis na pangyayari na walang warning eh. Wala naman magsasabi, lilindol in the next 1 hour. Hindi tulad ng bagyo, no? Sa weather app, sasabihin sa'yo, in the next 30 minutes, there will be severe storm or rain. Mag-iingat sa pagbaha. Sa lindol po, wala eh. Sabi nga dun sa report, dahil ito'y dumating ng gabi, talagang nabigla ang lahat. No? And I am not saying this, mga kapatid, para po takutin ang bawat isa sa atin. Sapagkat, sabi ko nga doon sa binasa natin sa Matthew chapter 24, mga bagay na ito'y magaganap. Bahagi ito ng mga palatandaan, no? Na magaganap ang mga bagay na ito bilang palatandaan ng muling o nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. So ano po ang dapat natin gawin? Dapat po tayong maghanda. Unang-una, tiyakin natin sa ating mga sarili. Tayo ba talaga ay uuwi sa tahanan ng ating Ama sa pagkakataong tayo kuhanin niya na sa mundong ito? At kung abutan man tayo ng kanyang muling pagbabalik, tayo mga buhay pa't malalakas. Kasama kaya tayo dun sa aakyat, sa kaharian ng Diyos. Hindi ko po kayang sagutin yan para sa inyo. Tanging kayo lamang po ang makasasagot niyan sa inyong mga sarili. Kaya ang dalangin po natin sa umagang ito, as we take this bread, as we take this cup that represent the body and the blood of our Lord Jesus Christ. Hanggat tayo may hininga, hanggat tayo may kalakasan, hanggat malinaw ang ating mga kaisipan, magkaroon na po tayo ng katiyakan doon sa katotohanan ng ating kaligtasan. Huwag na po natin hintayin pa yung mga huling sandali ng ating buhay. Hanggat tayo po may kakayahan, hanggat po tayo malinaw ang ating mga kaisipan, hanggat naiintindihan natin yung mga pangaral ng mga ginagamit ng Diyos upang mapakinggan natin yung gospel. Hayaan po natin na pamunuan tayo ng Panginoon, ng banal na Espiritu upang tiyakin yung ating kaligtasan. At gayon din naman, magkaroon po tayo ng init sa ating mga puso, ng mga bagay na ito ay maihibahagi natin sa mga mahal natin sa buhay. Kaya sa umagang ito, as we prepare ourselves in participating sa pagtanggap po ng ostia ng sarong ito, I encourage everyone to close your eyes
No? I-take po natin yung pagkakataon na ito na talagang manalangin tayo, muli nating kausapin ng Panginoon. Suko ang ating mga buhay sa Kanya, tanggapin bilang ating siya Panginoon Diyos at tagapagligtas. Upang nang sa gano'y magkaroon tayo ng katiyakan na anuman ang mangyari sa mga susunod na pagkakataon, sa mga susunod na oras, sa mga susunod na araw, tayo'y handa sapagkat tayo uuwi sa kaharian ng ating Diyos. Sige po, tayo po'y manalangin. Jesus, thank you for your grace. Thank you for your grace, Jesus. Thank you for your forgiveness and your unconditional love. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin kinikilala na tanging Ikaw lamang, Jesus, ang tanging daan upang magkaroon kami ng katiyakan sa aming kaligtasan at sa buhay na walang hanggan, O Diyos. Ama, sa umagang ito, patuloy mo pong ihanda ang aming mga buhay, Panginoon. Kung nakikita mo kami, na wala pang katiyakan sa aming kaligtasan, O Diyos, sa umagang ito, dalangin po namin na magkaroon kami ng buong pagkaunawa at buong pagtanggap na tanging sa biyaya mo lamang, O Jesus. At sa pananampalataya namin, Panginoon, sa natapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo, magkakaroon kami ng kaligtasan at kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa pag-alaala namin, sa sakripisyo mo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng inyong buhay upang magkaroon kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, O Diyos, patuloy mong makita ang aming buhay na karapat-dapat sa pagtanggap ng mga bagay na ito. Lord, ginagawa po namin ito sa pagsunod namin sa iyong tagubilin. Ginagawa namin ito, Panginoon, sapagkat ito yung aming pagpapahayag na Ikaw lamang ang aming kinikilalang Diyos. Kinikilala namin ng iyong pagkamatay at ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, at ang nandoon ng kapangyarihan ng aming kaligtasan. Gayon din naman, ginagawa namin ang bagay na ito upang ipahayag ang pagkakaroon namin ng pananampalataya na Ikaw ay magbabalik at kami isasama mo sa iyong tahanan dyan sa kaharian ng langit. Mang Banal, muli sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila sa umagang ito. Walang sino mang pangkapangyarihang pangalan sa mundong ito ang makapagliligtas sa amin, kundi ang pangalan ng nag-iisa naming Diyos. Walang iba kundi si Jesucristo na aming Panginoon. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari na po nating i-take ang ostia at ang saro. Salamat po, Diyos. Muli, ibalik po natin ang pinakamataas na papuri, pagkilala, pagluwalhati at pagsamba sa ating Diyos. Patuloy po nating ihanda ang ating sarili sa pakikinig ng Kanyang mensahe sa umagang ito. Good morning mga kapatid. Morning po. Good morning po sa kasama natin sa online. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Pinagpala po ba tayo mga kapatid? Mabuti po ba ang Diyos sa ating buhay? Mga nakaraang araw, no? Laging mabuti ang Diyos. Amen po.
So, last week po ay atin pong pinag-aralan yung 9 na bunga ng banal na spirito. Tatandaan po ba natin yan, mga kapatid? Ano-ano po ba yun? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. So, mahalaga mga kapatid na kabisado natin, alam natin yung bunga. Dahil sa pamamagitan nun, ma-assess natin. Makikita natin yung sarili natin. Na nakikita ba sa akin yung bunga ng banal na spirito? Gusto po ba natin, mga kapatid, na yung 9 na yon ay talagang evidence sa buhay natin? Nakikita siya. Amen? No? I-allow natin na ang banal na spirito ang siyang kumilos para makita sa buhay natin yan. Bakit ba mahalaga yung bunga, mga kapatid? Bakit mahalaga? Di ba sa isang farmer or magsasaka, yung time na pinakaiintay niyan is yung harvest time. Yung mag-harvest na siya ng bunga na tinanim niya. Amen? Na-try niyo na po ba magtanim? Di ba napakasarap sa damdamin kapag yung itinanim mo, nagbunga. Minsan ayaw pa natin ipamigay, no? Tagal-tagal kong inintay. Diba? Nagtanim ng kamatis, isa bunga, nalaglag pa. Ano? So, iyon yung gusto ng bawat isa sa atin. Yung makita natin yung bunga ng mga tanim natin. So, ganun din naman po sa Panginoon. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pumasok sa atin ang banal na spirito. Tinanim ng Diyos sa atin ang banal na spirito. So, ang Panginoon ay naghahanap ng bunga sa atin. Kung maaalala nyo, nung time na magkakasama sila nung disciple niya, meron siyang nakitang puno. Hinanapan niya ng bunga. At nung pagbalik niya, wala pa rin bunga. Anong ginawa niya? Sinumpa yung puno. So, tayo, dahil tinanim sa atin ang banal na spirito, mga kapatid, importante na nagbubunga sa atin ang banal na spirito. Nakikita sa atin yung siyam na bunga na yon. Amen? No? Sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 23, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law." No? Ngayon po, mga kapatid, pag-aaralan natin yung unang bunga ng banal na spirito, which is love. Sino po sa atin ang naranasan ng umibig? Yun, lahat tayo, no? Siguro na-experience natin ang magmahal, umibig. Masarap po bang magmahal, mga kapatid? No? Masarap po ba? Ano ba ang pakiramdam ng umiibig? Masaya. Paano ba pag sinabing masaya? Inspired. Di ba? Inspired. Kahit walang pang-load, mag-load. Hindi na natutulog, makausap lang. Tama po ba? O ako lang naka-experience ng ganun. Ay, hindi, wala. Yeah. No? Bakit mahalaga yung bunga, mga kapatid? Kasi dito natin makikita kung talagang nag-work sa atin, sa buhay natin, ang banal na spirito. No? Baka mamaya, sinasabi natin, nasa akin ang banal na spirito, Christian ako, pero hindi naman nakikita sa akin yung bunga. Medyo may problema tayo doon. May problema talaga tayo doon. Diba? Ang daling sabihin kasi na, Christian ako, nasa akin ang banal na spirito, pero hindi nakikita sa akin yung bunga. Yun ang mahirap, no? Hindi ko pwedeng sabihin na healthy. Kunyari, ako ay puno. Hindi ko pwedeng sabihin na healthy ako. Talagang
nurtured ako, yung maganda yung pagkakatanim sa akin. Pero kung wala namang bunga, wala din. No? So, yun yung challenge sa atin mga kapatid, is makita talaga sa atin yung bunga. Ngayon po, didiscuss natin yung una, yung love. Bakit unang nilagay doon yung love? Why love listed first? Kasi love, ito yung foundation. No? Parang mag-feedback ata. No? Ito yung foundation ng lahat. Without love, hindi natin kayang gawin yung ibang bagay. No? Yung pagiging, yung joy, yung peace, yung pagiging patience natin, yung goodness, yung pagiging kind natin, without love, ang hirap niyan, hindi natin kakayanin, hindi natin kaya, o hindi natin magagawa. No? Kaya, yung love ay unang inilagay dyan. Kasi ito po yung foundation. Ibig sabihin, pag foundation, kailangan matatag. Kapag hindi matatag yung pag-ibig, kapag hindi matatag yung foundation, anong pwede mangyari? Magko-collapse, di ba? Sayang ang pinagpaguran. Sayang ang binayad. Di ba? Kaya mahalaga yung foundation, yung love. Ano ba ang definition ng love sa mundong ito? No? Kung mapapansin natin, kung titingin tayo sa social media, ano ba ang finifeed sa atin? Ano ba ang tinuturo sa atin? Love is about emotion, feelings, romance. Di ba? Ang daming mga palabas ngayon, mga Korean telenovela, di ba? About love. Sa atin, sa local channels, di ba? Parang di na ata uso ngayon yung mga Nat Geo, no, hindi pinapalabas yung Born to be Wild. Puro about sa feelings, sa emotion, sa mga relasyon. No? Kala natin kapag tayo ay umiibig na, yun na yung love. No, yung kapag may crush na tayo, diba? May boyfriend or girlfriend tayo, yun na yung love. No? Kaya ang tendency, kapag gano'n yung thinking natin, kapag yung love na meron tayo is naka-base doon sa emotions and feelings natin, ang tendency, mabilis lang din mawala. Tama ba? Nakaka-relate po ba ang lahat? Paano kapag hindi na okay yung emotion ko? Paano kapag hindi ko na-feel na mahalin ka? O hindi ko na-feel na mahal kita? Nawawala din yung love na sinasabi. No? Kaya kapag iyon po yung definition natin ng love, ang tendency, mabilis lang din po ito mawawala. Di ba? Kapag iniwan, may mga napapanood tayo, iniwan ng boyfriend Tatalo na sa tulay. Di ba? Iniwan ng boyfriend. Nakakalungkot. Magkikitil. Di ba? Magsusuicide. Kasi nakabase siya sa feelings and emotions. No? Pero ano ba yung love na tinuturo sa atin? Ano ba yung love na fruit ng banal na espiritu? No? So mamaya makikita natin yung mga kapatid. Minsan, kapag sa mga anak dito, kapag napagalitan, di ba, minsan iniisip, hindi ako mahal ni mama, hindi ako mahal ni daddy. Hindi ako mahal ni mami. Kasi napapagalitan ako. Ano sinasabi ng Biblia dito mga kapatid? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Ang iniibig daw po ng Diyos ay dinidisiplina niya at pinapalo yung kanyang mga anak. So ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos kapag tayo ay dinidisiplina. Ganon din po sa atin, lalo sa mga anak. Kapag dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, ibig sabihin, mahal nila tayo. Di ba sa mga bata, na-observe po ba natin? Hindi nila alam kung ano yung makakabuti para sa kanila Lalo yung mga 2-year-old po.
Minsan, kutsilyo na yung hawak, akala nila laruan yun eh. Di ba? Pero tayo, bilang mga magulang, syempre, hindi natin ibibigay yun, hindi natin iaabot yun, kasi alam natin, pwede yun na makasama sa kanila. Same thing din sa atin, mga kapatid. Ang dami nating prayer, ang dami nating gustong hingin sa Diyos. Natingin natin parang mga laro, parang ito yung gusto ko, ito yung gusto ko talagang makamit. Pero bakit minsan hindi siya binibigay sa atin ng Panginoon? Kasi hindi pa tayo handa. Hindi pa natin siya kayang i-handle. Amen, mga kapatid? No? Kaya wag natin iisipin na, Lord, mahal mo ba ako? Naglilingkod na nga ako, nagsiserve na nga ako eh. Buong araw ko, talagang kinukumit ko na. Pero yung prayer ko, hindi mo pa binibigay. Mahal mo ba talaga ako? Amen? No? Alam ng Diyos, mga kapatid, kung ano yung makakabuti para sa atin. Why? Dahil mahal niya tayo. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Wala pong matutulog. Medyo malamig po ngayon. Sabihin niyo po sa katabi, huwag ka matutulog. Ano pa? Example. Hindi lang na-replyan. No, nagalit na. Yun ba yung love? Hindi lang nababa yung cook sa rice cooker. Pinagmula na ng away, gusto na makipaghiwalay. No? Samantalang sinunod naman, hindi lang nababa yung cook. 'Di ba? Sa mga simpleng bagay, doon natetest talaga yung love. Yung pag-ibig natin sa kapwa natin. Amen? Tama po ba? No? So, hindi siya about sa emotions and feelings natin. Kapag hindi okay yung feeling ko, hindi kita kayang ibigin. No? Hindi kita kayang mahalin. Kapag hindi okay yung emotion ko, huwag mo muna akong kausapin. Hindi na kita mahal. Ganyan po ba yung realidad? Ganyan po ba yung nangyayari sa atin? So mamaya po makikita natin paano natin ma-overcome yung mga gantong pangyayari sa buhay natin. Gusto po ba natin yon? Na yung love na nakikita sa atin, hindi siya based sa feelings lang natin. Amen? So ano po yung biblical definition ng love na tinutukoy dito na bunga ng Banal na Espiritu? It is action, will, and sacrifice. Ano po? Yung action, yung pagiging obedient natin na nagre-reflect ng character ng ating Panginoon. No, ang dali kasing sabihin, mahal kita eh. Ang dali nga sabihin eh, tatawirin ko ang madaming bundok. Mapakita ko lang kung gaano ko ka-sincere sa pag-ibig ko sa'yo. Susungkitin ko ang bituin. Makamit ko lang ang matamis mong oo. Di ba? Ang daling sabihin eh. Amen? Pero pag nagpapasundo, umulan lang, mag-tricycle ka muna. Tama ba? Ang daling sabihin, mahal kita. Pero kapag walang action, hindi yun yung tunay na love. No? Sa mga anak, di ba? Sinusunod natin yung magulang natin kasi mahal natin sila. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa baka mapagalitan tayo, ganyan. So kasi we respect them. Ganon din naman po sa ating Panginoon. Sinusunod natin ang ating Diyos dahil mahal natin siya. Amen? So yung love na tinutukoy dito is action. No, dapat merong gawa. Kasi kapag sinasabi lang natin, madali yun eh. Ang dali lang sabihin na mahal kita. Pero kapag walang action, hindi po yun love. Amen? Ano pa? Will. Yung pagiging selfless. Yung desire natin, yung deep desire natin na mas makilala pa ang ating Diyos. Di ba tayo, kapag umiibig tayo, kaya ang tanong ko sino po ba dito ang nakaramdam na umibig at pagmahal?
para nakaka-relate tayo sa pinag-uusapan natin. Di ba? Kapag umibig tayo, gusto natin, kinikilala muna natin itong taong to. Getting to know each other. Yeah. Diba? May mga stage yan. Tama ba? O, 1 minute lang, kayo na. Diba? Sinagot na. Ay, pogi eh. Ganda eh. Diba? Wala na eh, wala nang oras. Ako na lang yung walang boyfriend sa magtotropa. Ako na lang yung walang girlfriend. So, maganda, kinikilala. So, same sa tayo mga kapatid. Mahal natin ang Panginoon, kilalanin natin siya. No? Kasi the more na nakikilala natin ang Panginoon, mas doon natin talaga na-express yung ating pag-ibig sa Kanya. Amen? No, alam natin, mahal tayo ng Panginoon. Di ba? So, yung will, yung desire natin, ano pa? Yung choice. No? Kapag mahal natin, teka, pag-iisipan ko muna. Gagawin ko ba? Pero pag mahal natin, di ba? Wala nang, yung choice na sa'yo para sa sarili, hindi na. Ano na yun? Given na yun na gagawin mo kasi mahal mo. No? Sisimba ba ako o hindi? A-attend ba ako ng cell group o hindi? Magbabasa ba ako ng Biblia o hindi? Gigising ba ako o hindi? Diba? So, kapag mahal natin ang Panginoon, mga kapatid, siya na yung choice natin. Amen? Ano po yung desire ng ating Panginoong Jesus? Ang desire niya is sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Diba? Ano yung prayer niya? Nung time na siya ay dadakpin na. Lord, not my will, but your will be done. Kung ano yung kalooban mo, yun yung mangyari. Diba? Sa decision niya, every morning nagpe-pray siya. Nag-a-ask siya sa Panginoon. Kay God the Father. No? So, same din sa atin mga kapatid. Every time na tayo ay magdidesisyon, yung pamumuhay natin, let's always ask God. Kasi mahal natin ang Diyos. Dahil ang tendency mga kapatid, kapag yung sarili lang natin yung sinunod natin, minsan, nasasaktan natin ang Panginoon eh. Di ba? Kapag hindi natin nagagawa yung kalooban niya. Gusto po ba natin yun? Na yung mahal natin, nasasaktan natin. Di ba ayaw natin nun? Amen? So, importante yung pagiging selfless. No? Kapag tayo ay umiibig, ay hindi na natin tinitignan yung sarili natin. Ano pa? Yung sacrifice. Ano po sabi ng John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Madali po ba? Madali po bang magmahal based dun sa definition ng Biblia? Yung action, yung will and sacrifice? Sabi nga, love is sacrifice. No? Mga kapatid, yung love na tinutukoy dito is agape love, which means unconditional, self-sacrifice, and intentional. So, nandiyan yun, yung action, yung sacrifice. So, yan po yung ibig sabihin ng agape. Unconditional, self-sacrificing, and intentional. So, hindi lang siya salita, kundi dapat ginagawa din natin yung word na love. Amen? So, sino ba ang source ng love? God is love. No, sabi ng 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. He Himself is love. Amen? Ang Diyos ay
pag-ibig, no? Tayo bilang kumikilala sa Diyos ay dapat umiibig tayo. Dahil ang kinikilala natin ay pag-ibig. Amen? No? Parang hindi ka panipaniwala na sinasabi natin na ang Diyos ay maibigin, pero tayo ay hindi kayang umibig. Mahirap ata yun. No? Walang maniniwala. Sabi sa 1 John 4:16, nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. So dito natin makikita na nasa atin ang Diyos kapag tayo po ay umiibig. Tama po? Tama po ba? So love is not just something God does, but who He is. So God is love. Hindi dahil ito yung ginagawa ng Diyos, kaya nasasabi natin, God is love eh. He Himself is love. Malinaw po mga kapatid? So the more na nakikilala natin ang Panginoong Jesus, mas lalo tayong nagiging loving. Amen? Dahil ang source ng pag-ibig ay ang Diyos. No? Tama po ba? Kapag tayo ay lumalago, nakikita sa atin ang bunga. No, tulad nung example natin kanina, di ba? Parang di naman paglagay nung seed, mamumunga na siya agad. Process, mga kapatid. Kaya importante na lumalago tayo sa ating Panginoon. Kasi the more na nakikilala natin siya, mas nakikita natin kung paano tayo dapat umibig. Dahil kung paano po tayo iniibig ng Diyos, ganon din po tayo iibig sa kapwa natin. Amen? Ano ulit yung definition ng love sa Bible? Action, will, sacrifice. Yung agape love. Unconditional, sacrifice. Ano isa? Intentional. Paano pinadama ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin? Dahil sinasabi natin na ang source ng love ay ang Diyos, paano nga ba pinadama sa atin ng Diyos yung pag-ibig niya? Sabi nga doon sa John 3:16, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yung pinakamamahal na anak, ibinigay niya para sa sanlibutan. Madali po ba yon? Para sa Diyos Ama, na ibigay niya yung kanyang anak, pinakamamahal na anak, para doon sa sanlibutan. Yung sanlibutan na hindi karapat-dapat. Di ba? Yung sanlibutan na masama. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ginawa niya yon. Amen? Self-sacrifice and intentional. Inalay ni Kristo yung kanyang buhay para sa ating lahat. Sinakripisyo niya yung kanyang buhay para sa atin. Yung pagiging intentional niya. Pwede naman iligtas na hindi na siya pumunta dito eh. Di ba? Kung isipin natin, bakit kailangan niya pang pumunta dito? Ibig sabihin, kung gusto niya talagang ipakita, talagang intentionally pumunta siya dito para ialay yung buhay niya para sa atin. Sa atin, tayo, napakahirap gawin nun mga kapatid, yung anak natin. Yung anak natin kapag may sakit lang, ang hirap na eh. Eh paano pa yung ibibigay mo yung anak mo para sa ibang tao? Kaya po ba natin yun na yung ibang tao na nagkasala ay ang mananagot yung anak natin? Madali po ba yun? So ganun po, yung pag-ibig na ipinadama sa atin at pinakita sa atin ng ating Panginoon, na kahit po tayo ay hindi karapat-dapat, ay ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa atin. Ano po ang sinasabi ng Romans 5:8? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Namatay ang ating Panginoong Jesus para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Ganon niya
Ganun niya pinatunayan ang pag-ibig niya sa atin. Hindi dahil mabait tayo, hindi dahil masunurin tayo. Nung makasalanan pa tayo, ganun niya ipinakita. Ganun niya dinemonstrate yung kanyang pag-ibig sa sanlibutang ito. Ano pa po? Unconditional. Namatay siya sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Mga kapatid, kung ang iibigin lang po natin yung mga taong kaibig-ibig, ano ang pinagkaiba natin sa masasamang tao? Kahit naman yung bad people, kaya nilang gawin yon, yung umibig sa mga kaibig-ibig. Pero ano po ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Sabi ng Luke 32-33, kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawin ninyong ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay gumagawa rin niyan. Mga kapatid, mahirap umibig sa mga taong hindi kaibig-ibig. Tama po ba? No? Yung tao na ginagawan ka ng masama, yung tao na sinisiraan ka, yung tao na walang nakikita sa'yo kundi puro pagkakamali mo. No? Madali po bang ibigin yung mga tao na yon? Hindi. Pero yun yung itinuturo sa atin ng Biblia, ng salita ng Diyos. At ito, yung love na bunga ng banal na spirito para magawa po natin yan. Yung agape love, yung unconditional love. Hindi tayo iibig kasi dahil kaibig-ibig eh. Kasi ito mabait sa akin to eh. Mabuti to eh. Iniibig din ako nito eh. Ano yung sinasabi dun sa binasa natin? Kung ang iibigin lang daw po natin yung mga kaibig-ibig, anong pinagkaiba natin sa masasama? Wala, di ba? Kasi kahit sila, kaya din nilang gawin yun eh. Amen? So, paano po ba tayo iibig? Sabi ng 1 John, chapter 4, verse 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, tayo nagkakaroon ng kakayahan na umibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sabi nga natin, siya ang source eh. Kung paano po tayo inibig ng Diyos, ganun din po tayo iibig sa kapwa natin. Tayo na hindi tayo karapat-dapat, makasalanan tayo, pero pinatawad pa rin tayo ng Diyos, inibig niya pa rin tayo. So dahil sa example ng ating Diyos, dahil naranasan natin yon, dahil nadama natin yon, maipapadama din natin yon sa ibang tao sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Sabi po ng Romans 5:5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So, tinanim na sa atin ang banal na Espiritu, nasa atin ang banal na Espiritu, kaya dapat magbunga ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Gusto po ba natin yan, mga kapatid? We can love through the help of the Holy Spirit. Magagawa lang natin na umibig dahil sa Panginoon. Kasi nga, ang hirap talaga umibig, lalo na yung ibigin natin, hindi ka ibig-ibig. Sobrang hirap nun. At wala tayong kakayahan na gawin yun, kundi sa tulong lamang ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Amen? So gusto po ba natin na dumating na tayo sa point na gano'n, na kaya na nating ibigin yung mga taong nakasakit sa atin? Nandyan pa po ba kayo? So, ngayon, kung may iniisip tayo ng mga tao na hindi pa natin napapatawa dahil sa sama ng ginawa sa atin, patawarin natin, ibigin natin. Amen? Talagang
humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu na magawa natin yon. So, iyan po yung ibig sabihin ng love na tinutukoy dito. Unconditional. No? Hindi dahil ginawan ka ng mabuti kaya mo lang mamahalin. Kundi mamahalin mo siya kasi ito ay bunga ng banal na Espiritu. Ito talaga yung buhay natin. Ito talaga yung nasa sa atin. Amen? So, ano ba yung characteristic of love? Ano ba yung mga sinasabi patungkol sa love? Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi may inggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. No? Ngayon po, tingnan natin ano yung positive character na dapat ginagawa kapag tayo po ay umiibig. Number 1 po, love is patient. Yung pagiging matyaga. Long-suffering. No? Hindi yung, ayoko na, suko na ako, ayawan na. So, sabi dito, love is patient, matyaga. Walang aayaw, walang ayawan. Amen? No? Kahit na ganyan yung asawa mo, anak mo, nanay, tatay mo. No? Magtiyaga tayo. Kahit yung bunganga, parang Armalite, dire-diretso, matuto tayong magtiyaga. Kahit mahihirap, piliin natin mahalin. Amen? Kasi iyon yung itinuturo sa atin ng salita ng Diyos eh. Iyon yung pinapagawa sa atin eh. Iyon yung bunga ng banal na Espiritu. Sa atin talaga ang hirap nun. Pero kung hahayaan natin na ang banal na Espiritu ang kumilos, magagawa po natin. Amen? No? Amen po ba? Kaya po ba? Isa pa lang po ito. No, love is kind. Yung pagiging magandang loob, yung pagkakaroon natin ng magandang loob. Yung pagiging gentle and compassionate natin. With action. Di ba? Hindi natin pwede na sabihin, sige, nagkikare ako sa'yo, pero hindi naman nakikita sa action. No? Ano pa? Love rejoice with the truth. Nagagalak sa katotohanan. No? Kapag mahal natin yung kapwa natin, kapag sinichismis, wag na natin entertain. Di ba? Kung ano yung katotohanan, yun yung gawin natin, yun yung panghawakan natin. Hindi, oo nga, grabe talaga yan, sis. Di ba? Pinag-uusapan yung kapwa, no? Ay, alam mo ba, ito pa nga. Di ba? So, hindi siya nagbubunga ng buhay yung pagchichismis natin sa ibang tao. No, dapat yung katotohanan. Nagagalak tayo dun sa kung ano yung katotohanan. Amen? Ano ba ang katotohanan? Salita ng Diyos, di ba? Ano pa? Love always protects, always trusts, always hopes, always persevere. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. No? Protektahan natin yung mga taong iniibig natin. No, lagi tayong magtiwala. Sabi nga mahalaga yung tiwala. Pag pinag-uusapan ay pag-ibig. Di ba? Ang hirap umibig pagka hindi tayo marunong magtiwala. Amen?
So ano naman po yung mga karakteristik na dapat hindi ginagawa ng love? It does not envy. No? Hindi maiinggitin. Ay, darling, bumili si ganito, dapat meron din ako nito. Ay, bumili si ganito may bago siya ganito, dapat meron din ako. No? Hindi po ganon. Kawawa naman yung partner natin kung magiging mainggitin tayo. Kunyari, nagpapakahirap sa pagtatrabaho, pero dahil naiinggit tayo, kung ano yung meron yung kapwa natin, gusto, meron din tayo. No? Sabi dito, love does not envy. Ano pa po? It does not boast. Hindi mayabang, ni mapagmataas man. No? Bought new car, 2M, fully paid. iPhone 17 Pro Max, Ultra Zoom. Wala namang load. No? Bumili ng Rolex, 2M. Lagi namang late. No, wala. Yung love daw po, hindi po siya mapagmataas. Mga kapatid, wala naman talaga tayong mga ipagmamalaki sa Diyos eh. Amen? No? Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari kinabukasan. Di ba? Yung mga nakakalungkot na balita ngayon, di ba? Ang daming bahay, dahil sa lindol, nasira, pinagpaguran ng 10 years. Hindi natin kaya ipagmayabang yung kung ano yung meron tayo. No? Wala tayong may pagmamayabang. Amen, mga kapatid? No, wag tayong magmamataas. Diba? Kung iniibig natin yung kapwa natin, yung asawa natin, o yung mga taong karelasyon natin, wag tayong magmamataas. Lalo na kapag nag-aaway, magpapataasan. Ano ba sinasabi ng Biblia? Wag daw nating hahayaan na yung galit natin ay lubugan ng araw. Di ba? Wag na natin patagalin yung hindi pagkakaunawaan. Wag po tayong magmataas. Kasi ikaw, ganito ginawa mo. Parang hindi ka naman natututo. Ulit-ulit na lang. Di ba? It is not rude. Hindi magaspang ang pag-uugali. It is not self-seeking. Hindi makasarili. No? Yung love daw po ay hindi makasarili. Sabi nga, yung love is selfless, pagiging selfless. No? Hindi yung sarili lang natin yung tinitingnan natin. Kapag tayo ay umiibig, ay dapat ganito, dapat ganyan. Di ba? Kala ko ba mahal mo ako, dapat ibigay mo to. Hindi ganon, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, hindi po siya self-seeking. Hindi makasarili. Ano pa po? It is not easy angered. Hindi magagalitin. No? Sa mga mag-asawa dito. Hindi lang nabalik yung tuwalya dun sa lalagyan, nagalit na. Paano po ba natin mapapakita yung love sa mga ganon? Daddy, mahal kita. Pwede pakibalik yung pakibalik yung tuwalya dun sa tamang lagayan. Hindi yung balik mo na. Kasi noon, dati ganyan. Umabot na nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, di ba? So, hindi daw po magagalitin. Kasi, kapag tayo ay nagagalit, ano ang tendency? Nasisira yung relasyon. Amen? Yung mga nakalimutan na ibabalik pa. No? Imagine, mga kapatid, inibig tayo ng Diyos, pero hindi niya ipinamumukha sa atin, ay dati ganito, inibig kita kahit ganito, ganyan. Hindi niya naman sinusumbat eh. No? Inibig kita kahit hindi ka kaibig-ibig. Diba? Kahit na ganyan, nung inibig tayo ng Diyos, hindi niya naman sinasabi, ganyan eh. No? Inibig tayo ng Diyos. Dahil siya ay pag-ibig. Amen? Kasi kung yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay conditional, walang karapat-dapat sa atin. Lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Lahat tayo ay
nakasakit sa Kanya. Lahat tayo ay hindi sumusunod. No? Nakukuha natin mga kapatid. Ano pa po? It keeps no record of wrong. Hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ay, hindi ako binati. Ay, hindi ako pinansin. No? Meron po ba dito maramdamin? So, magbago na po tayo. No? Hindi lang na natanguan, nagtampo na. No? Ano pa po? It does not delight in evil. Hindi ito natutuwa sa masama. No? Kung talagang mahal tayo ay tunay na umiibig, hindi po tayo natutuwa sa kung ano ang masama. Sabi nga, it rejoice sa truth eh. Amen? Ang lahat ng katangian na ito, mga kapatid, ay makikita natin ito sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi He is love. Makikita natin to sa ating Diyos kasi He is love. So nakita po natin kung ano yung characteristic of love. So balik-balikan po natin yan at tingnan natin, ano ba yung mga bagay dito na hindi ko pa talaga nagagawa or hindi ko pa na-overcome. Ipag-pray natin, natulungan tayo ng Banal na Espiritu na magbunga sa atin itong love na ito. No? Kasi kung pipilitan lang natin ito sa sarili natin, hindi natin kaya. Magagawa lamang po natin ito sa tulong po ng ng Panginoon, ng Banal na Espiritu. Amen? Ano pa po, yung last na po, yung direction ng love. Una po, love for God. So, vertical. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Sabi sa Matthew 20:37 to 38. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito po yung command sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ibigin daw po natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. We must love God with everything that we have. No? Our whole heart. We love Him with our deepest desires and choices. No? Siyempre, di ba kapag umiibig tayo, gusto talaga natin. Mas makilala pa siya. Mas maunawaan pa kung ano yung kanyang salita. Kung ano yung gusto niya. Di ba? Sino po ba dito mga nanligaw? Di ba kapag yung nililigawan natin ay gusto ng ganito, bibigyan natin? So inaalam natin ano ba yung gusto niya. Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Inaalam natin ano ba yung gusto ng Diyos. Ano ba yung nais ng Diyos. Meron tayong desire na gano'n, na mas lalo pang makilala ang Diyos. Amen? Tapos yung choice natin sa buhay, hindi na yung choice natin, kundi yung choice ng Panginoon. Kung ano yung gusto niya, yun yung gagawin natin. With our whole heart, yung buong puso natin. Lord, saka na lang po ako susunod. Hindi ko feel. Lord, saka na lang po ako susunod. Hindi okay yung emotion ko. No? With our whole heart, we love God. Amen? Our whole soul, we love Him with our life and energy. No? Yung buong buhay po natin, saan ba natin ini-spend? Saan ba natin ini-spend yung energy natin? Yung buhay natin. Saan ba tayo nakafocus? No? Pag tinanong tayo, bakit ka nagtatrabaho? Para may sweldo. Bakit? Anong gagawin mo sa sweldo? Para may pangkain. Bakit ka kakain? Para may lakas. O bakit ka may lakas? Para may trabaho. O bakit ka nagtatrabaho? Para may sweldo. Bakit may sweldo? Para may pagkain. Bakit ka kakain? Para may lakas. Paulit-ulit. No? So, saan ba nakafocus yung ginagawa natin?
Ano ba yung reason kung bakit tayo nabubuhay? Saan ba natin ini-spend yung buhay natin? Bakit ba tayo bumabangon? Para kanino? Mali pa, no? Para kanino ba tayo bumabangon? Yung pala late na no? Kaya pala bumabangon. No? So, yung buong buhay natin, yung energy natin, ay ibinibigay natin sa ating Diyos. Ano pa po? Whole mind. No? We actively study, learn, and meditate His Word. Ano ba yung mga iniisip natin? Katapusan na. Andiyan yung mga bills. No? O nag-spend tayo ng time to study His Word, learn, and meditate. No? Sabi nga, sa pagbabago daw po ng ating isip, ay nakikita natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. Sabi ng Romans 12, di ba? Na-transform yung ating kaisipan. Hindi lang yung iniisip natin kung ano yung mga material na bagay. Sabi po ng Colossians 3, verse 2, Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo at nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So, yun po yung tanong ko kanina, para kanino ba tayo bumabangon? Para kanino ba tayo nagtatrabaho? Ano ba yung reason? Ano ba yung motive? Ano ba yung purpose kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin sa araw-araw? Bakit ba tayo nandito? Di ba? Bakit ba natin inuubos yung oras sa mga bagay-bagay? So, tayo lang po yung nakakaalam nun. No? Pero, ang salita ng Diyos ay nire-remind po tayo na ituon daw po natin yung ating pag-iisip sa mga bagay na makalangit. Na kung saan nandoon po ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi yung mga bagay dito sa lupa, iiwanan lang din po natin yan eh. Yeah? Kung focus lang tayo sa mga material na bagay, hindi natin madadala sa langit. Pero kung yung purpose, yung dahilan kung bakit natin ginagawa yon, para mag-glorify ang Lord, para maipakilala kung sino ang Diyos sa buhay natin, yun madadala natin sa langit. So, dapat tama po yung puso natin, mga kapatid. Amen? No? Tama yung dahilan kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin. Ibigay po natin ang lahat sa Diyos. Worthy ang Lord, amen? No, hindi yung some area lang ng buhay natin. Lord, itong part na to, ako muna, kaya ko naman ito. Saka na lang pag hindi ko na kaya. Ha? Sabi dito, buong puso, kaluluwa, at pag-iisip, yung buong pagkatao natin, ay ibigay po natin sa Lord. Optional po ba to, mga kapatid? Optional po ba? Hindi, kasi command to eh. Ito ay iutos ng Diyos. Utos ng ating Panginoong Jesus. It is a command. No? Amen? Ano pa? Yung pagiging obedient natin sa commandment niya. Sabi po ng John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Iniibig po ba natin ang Diyos? So, ayun po yung sagot. Sundin po natin ang kanyang utos. Sino po dito ang umiibig sa Diyos? Parang hesitant tayo magtaas ng kamay. Isa pa po, sino po umiibig sa Diyos? No, lahat tayo. So, nire-remind po tayo na sundin po natin ang utos ng Panginoon. Mahalin po natin
ang ating Panginoon. So, vertical. Next po, yung horizontal. Love for neighbor. Yung pagmamahal po natin sa ating kapwa. Sabi nga po ng Biblia, paano natin magagawang ibigin ang Diyos na hindi nakikita kung yung mga taong nakapaligid sa atin ay hindi natin kayang ibigin? Tama po ba? No? Paano natin masasabi na iniibig natin ang Diyos pero hindi naman natin kayang ibigin yung mga taong nakapaligid sa atin? It is a command din, mga kapatid. Sabi po dito, love your neighbor as you love yourself. Sabi po ng Matthew 22:39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. No? Kasi ang tao, ay nature na ng tao, ay yung pagiging selfish. Ililigtas ko yung sarili ko kaysa sa iba. Diba? Mamahalin ko yung sarili ko kaysa sa iba. Di ba? Pag lumindol, di ba? Pag lumindol, pag may isa ko na, sino ba ang unang isipin mo? No? Pagka nagka-problema na, lalo sa office, di ba? Lalo sa trabaho, ililigtas mo yung sarili mo. Meron po ba dito laging umaako ng sanay umako o kayang umako ng pagkakamali? Bata pa lang, hindi na umaako 2-year-old Yeah? Sino nagsulat niyan? Ay, hindi po ako. Siya po. Bata pa lang yon. Paano pag matanda na? Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya na-meet. Di ba? Wala akong kinalaman. Ginigit ko yung mga paratang sa akin. So, iyan po. Yung natural talaga sa tao. Yung hindi pag-amin sa mga pagkakamali. Pero ito pong love na tinutukoy dito, kung paano po natin iniibig yung ating sarili, ganun din po natin ibigin yung kapwa natin. Amen? Sabi po ng John 13:34-35, Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may mga pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Paano daw po makikilala o makikita ng mga tao na tayo ay alagad ng Diyos? Kung marunong po tayong magmahal at umibig. Amen? Bagong utos, binigay po sa atin to ng ating Panginoong Jesus. Magmahalan tayo. Amen? Ano ba po? Loving the unlovable, serving others in humility. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. No, sa lahat po ng ginagawa natin, gawin po natin ito na may pagmamahal. No? Lalong-lalo na yung pag-ibig po natin sa kapwa. Hindi po siya pakitang tao. Diba? Ang dali lang kasi mag-pretend Diba? Ang dali lang mag-smile. Pero sa loob-loob, ba't nandito to? Parang nandito na naman to. Diba? Nakaka-bad trip naman. Aga-aga, sira na yung araw ko. Hello, sister. Kamusta? Hello, bro. Diba? So, sa lahat po ng ating ginagawa, may pag-ibig. Amen? Amen po ba, mga kapatid? So, sabi dito, yung direction ng pag-ibig is vertical, yung pag-ibig natin sa Diyos, and horizontal, yung pag-ibig natin sa kapwa. So, hindi po natin magagawang umibig kapag tayo po ay hiwalay.
sa ating Diyos. Sabi nga ng Biblia sa John 15, di ba? Kapag apart tayo, if you're apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa kapag tayo ay hiwalay sa Diyos. Tama po? Maaaring sa simula, kayanin natin, pero lumilipas. Di ba? Paano pag hindi na siya okay, kaya ko pa ba? Di ba sa una, yung tamis ng unang pag-ibig, di ba, nandoon. Pero kapag tumatagal na, nawawala eh. Di ba? Kaya importante, lagi binabalikan yung pag-ibig na yung pag-ibig na unang naramdaman. Di ba? Sabi po ng, dito na po tayo magtatapos, sabi po ng 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 2. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So sa lahat po, mga kapatid, na ginagawa natin, gawin po natin ito ng may pag-ibig. Amen? No? Sa ating paglilingkod, sa ating ginagawa para sa Diyos, ginagawa natin to dahil tayo ay umiibig, dahil mahal natin siya. No? Without love, all spiritual gifts and actions are meaningless. No? Yung mga pagpapagal po natin kung walang love, sabi po, wala itong kabuluhan. Para lang daw po tayong pompyang na umaalingaw-ngaw. Masakit lang sa tenga. Di ba? Pero kung wala po itong pag-ibig, wala po itong kabuluhan. Amen? No, sa bawat ginagawa natin sa araw-araw, kasi ang buhay ngayon ay pabisi talaga ng pabisi. No? Kailangan talaga yung trabaho pa lang 8 hours na eh. 10 hours, 12 hours. No? Unlike dati, kahit konting oras lang, kaya makasurvive eh. Pero ngayon, malaki yung time na nagugugol para sa mga bagay-bagay. Pero tayo po ay nire-remind ng salita ng Diyos na sa lahat po o anuman po yung ginagawa natin, gawin po natin ito ng may pag-ibig. Dahil ito po ay inuutos sa atin ng Diyos. Amen? No? Talagang mag-manifest talaga sa buhay po natin itong fruit of the Spirit, which is love, sa buhay po natin. Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, salamat po sa message sa amin, sa oras na ito. Salamat po sa wisdom, sa understanding, sa pagiging open po ng heart namin na tanggapin kung ano yung mensahe mo sa oras na ito. Lord, salamat po sa correction, salamat po sa mga itinuro nyo po sa amin. Lord, dalangin po namin na hindi lamang ito maging aral o hindi lamang ito maging kaalaman, kundi ito po ay maging buhay sa amin, Panginoon. Ito ay maging buhay na patotoo na nasa sa amin po ang banal na Espiritu, na yung love ang siyang maghari po sa buhay namin, sa lahat man po ng aming ginagawa, sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, sa aming pong iniisip, mga sinasabi, sa mga actions po namin. Dalangin po namin ay gawin po namin ito ng may pag-ibig. Una sa inyo at sa mga kapwa po namin na nakapaligid po sa amin. Lord, alam po namin na ito ay mahirap para sa amin. Pero alam po namin na nasa amin po ang banal na Espiritu. Ito po ay bunga niya, Panginoon, at magagawa po namin ang lahat ng ito dahil kayo po ang nagpapalakas at nag-enable sa amin para magawa po ang lahat ng ito. Lord, wala po kaming maipagmamalaki. Wala po kaming maipagmamataas sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ng meron kami ay sa inyo lamang po nagmula.
Turuan niyo po kaming magpakumbaba. Turuan niyo po kaming magpatawad. Turuan niyo po kaming umibig, Panginoon. Kung paano niyo po kami inibig, ganun din po naming magawa, umibig sa mga taong nakapaligid po sa amin, sa kapwa po namin. Lord, kung meron man pong tao na nakasakit po sa amin, nakagawa po sa amin ng di maganda, tulungan niyo po kami na mapatawad sila, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maghilom yung mga hurts, Panginoon. Kung kami man po ay nasaktan, yakapin niyo kami, Panginoon. Iparamdam niyo po sa amin ang inyong pag-ibig, ang inyong yakap, Panginoon. Lord, muli po, kayo po ang maghari sa aming buhay. Ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos sa aming buhay, Panginoon. We need you, Lord. Kailangan po namin kayo, and gusto po namin, Panginoon, na yung desire ng heart namin ay mas lalong makilala ka. Yung desire po ng heart namin ay mas lalo pa pong lumalim yung pag-ibig namin sa inyo, Panginoon. Lord, marami po kaming pagkukulang, marami po kaming mga pagkakamali, pero salamat dahil patuloy nyo kaming iniibig, Panginoon. Patuloy namin nararanasan yung katapatan nyo, yung kabutihan nyo, na lagi kayo nandiyan, hindi nyo kami iniwan sa kabila ng mga pagkukulang namin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po na binabalik po namin sa inyo ang mataas na papuri at pasasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Muli po, salamat po sa inyong pag-ibig. Ito po aming sinasamot dinadalangin po namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God po. Sa muli po nating pagbabalik ng pagsambat papuri sa ating Panginoon. I encourage everyone po, kung maaari po ba natin itaas ang ating mga kamay at purihin natin ang ating Panginoon na siyang palaging naging tapat at hindi nagbabago ang pag-ibig sa atin. Amen. Hallelujah, Jesus. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit. Minsan pa, purihin ka, Jesus. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Amen. Hallelujah. Pwede po ba bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon?
Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. So mga kapatid, before I dismiss po, few quick announcements. So this coming Sunday, mayroong women's, tama? Women's Fellowship. So pagpapatuloy po ninyo ang inyong pag-aaral. I think maganda yung series ninyo. And then sa susunod pong linggo, meron din tayong Couples Fellowship. Tatapusin na po natin yung ating series, yung about the having a fully connected marriage. So I invite everyone na mag-join po tayo doon, yung mga couples and yung women's. And then we will have our prayer night sa last Saturday po ng buwan na ito. And most important mga kapatid, this coming December, magkakaroon po tayo ng church camp. Yay! Sino po dito excited to join our church camp? No, so ngayon pong hapong ito, magmi-meeting kami so that we will be able to finalize yung mga additional information para po ito ay ma-share na namin sa inyo. Pero ang sigurado po, ito yung mangyayari sa December 28, 29, and 30. No, ito po ay magagawin natin sa Santa Maria. Malapit lamang po. Don't worry kung paano kayo makakarating doon. Dadaling kayo ng Panginoon doon. No, basta tayo magkaroon ng desire to participate, And then again, after po ng ating benediction, I wanted to invite everyone to stay for a couple of minutes. Meron lamang po akong gustong isabihin sa inyo. So, muli mga kapatid, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga ito. Amen. Sino ba dito handa ng umibig? Hindi yung sa opposite, hindi yung manliligaw. Kundi yung talaga ipapamuhay, yung pag-ibig. Pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sabi kanina nung verse na binasa ni Brother Jonas, kaya tayo nakakaibig kasi tayo yung unang inibig ng Panginoon. Amen. Sino dito naghahanap ng pag-ibig? Hanapin po natin sa Panginoon. Kasi kahit anuman ang inyong nakaraan, anuman ang inyong sitwasyon, anuman ang katatayuan mo sa buhay, kapag po sa Panginoon natin hinanap yung pag-ibig, hindi po tayo mabibigo. Amen. Naniniwala po ba tayo doon? Sabi ng John 15:13, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Grabe. Ang sabi ng Diyos, kayo'y aking mga kaibigan kung sinusunod nyo ang aking mga kautusan. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ang gaganda po ng mga mensahe. Bakit? Sapagkat ang katangian ng Diyos, siya ay pag-ibig. Walang dahilan kung bakit kayo iniibig ng Panginoon. Kasi nga, di ba? Ang dami nating mga pagkukulang, pagkakamali, and yet you will still feel and receive yung love na nagmumula sa Panginoon. Kasi siya po yun eh. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya anytime mga kapatid na pakiramdam mo walang umiibig sa'yo, isa lang yung pwede mong lapitan na hindi ka mabibigo, ang ating Diyos. Hindi po napuputol, hindi natatapos ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Baunin po natin yan mga kapatid. Kaya sa umagang ito mga kapatid, baunin natin yung mayamang pag-ibig ng ating Panginoon, yung mayamang pagpapalad, pag-iingat niya sa buong linggong darating, yung kanyang pagpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman, At ibalik po natin sa kanya ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati sa kanya na makapagbibigay ng mga bagay na higit pa sa kaya nating isipin, sa kaya nating hilingin, sa pamamagitan ng kapangyarihan, pinagkaloob niya sa atin. Ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila sa nag-iisa nating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ngayon at pakilanman. Amen and amen and amen. So yung mga kasama po natin sa online, please join us again next week. Yung mga kasama po natin sa lugar na ito, I'll ask additional 2 minutes po from you. Pwede po kayo maupo, pwede rin kayo nakatayo. And okay na po tayo sa online.